So eto na nga po mga idol, boxing update naman tayo, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan, kumpirmado na nga po ang tunay na dahilan kaya nga po ayaw na ayaw ni Naoya Inoue na lumaban po sa bansang Amerika. Sa naging laban po kasi nila ni Luis Nery, and very obvious naman mga kaibigan, naging epektibo or tumalab po talaga yung sinasabi natin na pain reliever na tinuturok ni Naoya Inoue na may halo nga po ng cannabis, no, or pinagbabawal na gamot. Paano ko po nasabi mga kaibigan, hindi nyo po ba napansin sa naging laban nila, yung mukha po ni Naoya Inoue napaka-smooth, makinis at wala man lang kagalos-galos, no? Pang boksingero nga na nananakaut yung kalaban, no? Kahit sino lumaban, magkakaroon po yun ng mga pasapaso kahit sugat-sugat man lang. So nakakapagtaka at iniimbestigahan ngayon yung mga ginagamit nga po ni Naoya Inoue, no? Kasi titignan nyo mabuti si Luis Nery mga kaibigan, bugbog na bugbog. Pero itong si Naoya Inoue, kahit tinatamaan ng solid punch, na knockdown pa nga siya doon sa round doon, pero wala pong kasugat-sugat, and very obvious dahil po yun sa epekto nga po ng gamot, no? So kapag ka sa bansang Amerika po lumaban itong si Naoya Inoue, lahat po yan, no, ay iimbestigahan, susuriin po, no, lahat ng itinuturok, no, hindi na po papayagan dito yung sinasabing pain reliever bago lumaban, no? At ang depensa naman ng kampo ni Naoya Inoue, lahat naman daw ng mga boksingero or yung mga kilalang boksingero gumagamit naman daw ng pain reliever at legal naman daw yun. Well mga kaibigan, legal naman talaga yan, pero yung walang halo po ng ipinagbabawal na gamot. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, yan yung kinakatakutan nga po ni Naoya Inoue once na ihanda siya o ilaban siya sa bansang Amerika. Kaya lagi po siyang lumalaban sa bansang Japan. Bukod pa po dyan, lagi po siyang pinapaboran ng mga referee at ng mga judges, no? Napapansin nyo naman, no, doon nga sa naging laban ni Luis Nery at ni Naoya Inoue, kaduda-duda, no, medyo nakakalamang sana sa puntos doon nga po sa round 1 itong si Luis Nery, pero biglang nagbago yan. Dahil yan, kapag katatamaan si Inoue, minsan inaawat po yan ng referee mga kaibigan, napapansin po natin yan. So kapag sa bansang Amerika lumaban ni si Inoue, hindi po yan mangyayari. Very fair. Eto pa mga kaibigan, pagdating ng sumunod na round, nakita nyo naman, bagsak ng 3 beses. Etong si Luis Nery, hindi tayo aalis sa issue na yan mga kaibigan hanggat hindi kayo nalilinawan. Yung ginagamit po na gloves ni Naoya Inoue ay nakumpirma natin, nasabi natin, na-check natin ayon sa mga updates na naglalaban sa ating mga social media, no, ay may pabigat nga daw po na bakal na hindi or nakalusot nga po sa World Boxing Organization. Nalaman lamang po yan nung ma-knockdown ng 3 beses. Etong si Luis Nery, hindi naman basta-basta na nanakot si Luis Nery mga kaibigan, napakagaling na boksingero niyan. Iisa pa lamang po ang talo niyan, pero nakita nyo sa loob ng round 6 3 beses bumagsak. Ibig sabihin may bigat po or may pressure yung gloves na ginagamit. Maraming mga bashers na nagsasabi hindi daw ba sinusuri bago lumaban etong si Inoue at si Luis Nery. Well mga kaibigan, sinusuri naman yan, no? Wala tayong duda dyan, pero nga pinapalusot po, hinahayaan lang. Bakit? Nasa bansang Japan po kasi. Pero pag sa bansang Amerika lumaban, itong hapon na ito, na duwag na ito, no, halimaw daw ng Japan, halimaw lang talaga ng Japan kasi hindi lumalaban sa Amerika, no, ay talagang tataob to, lalabas lahat ng baho nito. Ngayon po ipinupush na, no, yung mga susunod na laban o magiging susunod na laban ni Naoya Inoue ay mangyayari na po sa bansang Amerika, hindi na po papayagan sa bansang Japan dahil hindi talaga lalabas yung tunay na galing ng isang boksingero kung doon ka lang sa bansa mo, no. At ang posibleng lumaban dyan, ikinakasa din, ipinupush din etong ating angas ng Pinas, Casimero Cuadro Alas. Kaya mga kaibigan, mag-abang tayo, dahil pang kaganapan. And please, wag na wag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.